Sa mga probinsya, kulang ang ating mga mental health facilities. Kaya mga pamilyang mamiyembrong may sakit sa pag-iisip ay pagtitiis at pagmamahal na lang ang nagiging puhunan para ipagpatuloy ang laban. Sa probinsya ng Aurora, isang maliit na bahay sa barangay Bangko Maria Aurora, nakatira ang matatag na mag-asawa. Sa loob ng kanilang tahanan, naghihintay ang isang laban na lagi na nilang inaasahan. Nakatira sa isang bahay na masasabi mong sapat na, si Nanay Delia na nag-aalaga sa kanyang dalawang anak na may sakit sa pag-isip na animoy bumalik sa pagkabata. At si Tatay Lito na isang construction worker na nagtataguyod para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Tahimik naman kami dito. Kaya lang minsan yung isa nga, pag sinumpong, ay talagang nagwawala yun. Yung isa naman, lakad lang din yan. Romel ay 26 na taong gulang na pinaniwalaan nila Nanay Delia at Tatay Lito na siya ay nawala sa kanyang katinuan dahil sa babae. Si Romel ay nakatagpo na isang igurutang babae na nagustuhan si Romel. Ngunit ang pag-ibig ng igurutang babae hindi masuklian at kanya itong nilayuan. Pagkatapos itong gawin ni Romel ay pinaniniwalaan nila Tatay Lito na siya ay kinulam ng igurutang babae na naging dahilan ng kanyang pagiging wala sa katinuan. Nakita pa naman namin, nakita na nanay niya yung kuwan eh. Yung retrato, maganda ng babae. Siguro, nagkahulugan ng loob. Ayun na, nang pagbalik dito, gano'n naman na. Parang siniraan lang sa yata. Magkasunod yung dalawa na yan. Si Rodel naman ay 25 taong gulang na isa ring anak nila Nanay Delia at Tatay Lito na may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos ng nangyari kay Romel, ay may hindi inaasang nangyaring trahedya kay Rodel na siya namang dumagdag sa bigat ng kanilang nararamdaman. Taong 2014 nang mapana sa isang mata si Rodel dahilan ng agaw buhay na operasyon para tanggalin ang nana na namuo sa utak nito. Gusto niyang hatiin daw itong ulo. Kukunin nga raw yung nana sa utak. Eh di nung buwan na, di naman kayo pumayag at siyempre 50-50. Di balik ako, alagaan ko talaga yung anak ko. Hindi naging madali ang pag-alaga nilang mag-asawa kay Rodel dahil minsan na rin itong nanira at nagwala. Dahilan kung bakit sila umalis sa dati nilang tinitirahan. Ayon sa National Center for Mental Health sa buong Pilipinas, mahigit 572 ang bilang ng mga psychiatrist o yung mga espesyalista sa sakit sa pag-iisip. Ibig sabihin, sa bawat 200,000 Pilipino, meron lamang iisang psychiatrist. Ayon kay Rodney Bowacajes, isang psychiatrist ng National Center for Mental Health, sa bilang ng mga psychiatrist, iilan lamang sa kanilang concentrated sa mga urban center or areas. Kaya hindi halos lahat ng probinsya ay mayroong psychiatrist. At isa ang probinsya ng Aurora ang naitalang wala pang psychiatrist, kaya ang ilang mga pamilyang may miyembrong may sakit sa pag-iisip ay pagtitiis at pagmamahal na lamang ang pinaghuhugutan ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Pagkatapos naman na nangyari sa kanilang pamilya, ay may krimen na hindi nila inaasahan na mangyayari sa kanilang buhay. Taong 2017 nang pinasok ng mga adik ang bahay nila Tatay Lito, dahilan nang ito'y kanyang nataga upang may pagtanggol ang kanyang pamilya at sarili. Sa hindi inaasahang krimen ay nakulong si Tatay Lito ng mahigit 1 buwan
na mas lalo ikinawala ng kanilang pag-asa sa buhay. Nataga ko yung isa. Yun, nakakulong ako. Wala akong kasalanan nun dahil kahit sino naman kapag pinasok na yung bahay, obligado. Dipinsahan mo na yung sarili mo. Sa loob na isang buwang pagkakakulong ni Tatay Lito, paghihirap, pasakit, lungkot at gutom ang naramdaman ni Nanay Delia. Lalo pat naiwan siya mag-isa na mangangalaga sa kanilang mga anak na may sakit sa pag-iisip. Pero parang naisipan nyo na po sila, dala po sa... Isang masilang tanong ang aming naisabi, ngunit isang nakakapagdamdaming sagot ang aming natanggap kila Nanay Delia at Tatay Lito. Binalak na namin, matagal na yun eh. Kasi Nakahanda na nga yung buwan, yung sasakyan. yung ambulansya papunta na rito, ayaw nga sumama, kaya yun ang problema. Walang magulang ang kayang tiisin ng kanilang mga anak, katulad na lamang nila Tatay Lito at Nanay Delia. Naisipan man nilang idala sa mental hospital ang kanilang mga anak. Ngunit sa hindi pagsama nila Romel at Rodel, ay kanila na lamang itong inalagaan at tinustusan ang mga pangangailangan. Dahil tulad nga ng sinabi ni Tatay at Nanay, Iba yung kapatid kaysa magulang na mag-aalaga eh. Kapatid lang Iba yan. yung kapatid kaysa... Iba yung magulang, masyado sa kapatid. Ingat pa rin ako sa sarili ko dahil siyempre, hanggat buhay ako magkakasama ka. Ay, may mga nakakita po na pag-alagala po sa Romel. May mga naano na po ba kayong chismis? Ano po yung mga nararamdaman niyo po doon? Siyempre nasasaktan ako. Sabi, Siyempre, magulang kami. Normal yun, masaktan ang magulang. Kasi anak niya yun eh. siya nga, muntik mapaaway pag sinasabihan nandun yung anak ni si Raulo. Sabi mo ganun sa rinig niya. Eh, oo, normal yun na talagang ano. Kasi nasasaktan naman kami, magulang kami. Akala nila may lahi kaming ganun. Eh, sa lahi namin wala naman talaga. Siya lang ang gumawa ng buhay niya eh. Lumayas siya nun. sa buhay, hindi may iwasang may mga taong mapanghusga at magpapakalat ng mga maling balita. Kaya pananahimik o paglaban ng pamimilian kung ano nga bang iyong gagawin para ito ay masolusyonan. Ganun din Grabe po. nangyari sa amin. Buhay namin. Si Nanay Delia na lagi na lamang itong nasa bahay, gumagawa ng mga gawaing bahay dahil sa kanyang pagiging sakitin. At si Tatay Lito na tumutulong kada Sabado at Linggo upang gawin ang mabibigat na gawain tulad ng paglalaba. Hindi po kami nangangako, ano man po. Pero po ito po. Hindi, okay lang yun. Kasi mas maganda yung ano mo. Laban lang din ako, siyempre. Alangang pabayaan ko yung pamilya ko. Kung may na ang loob namin, baka bumigay na rin kami. Gusto ko sana nun, magpakamatay na dahil hindi ko kaya yung problema. Kaya na nga lang ang maasahan. Pero kapit pa rin ako sa asawa ko dahil mabait yung asawa ko. Kami na lang ang maasahan nila. Ba't susubok pa kami sa buhay? Ang mensahe lamang na gusto nilang ipabatid ay kung may pagkakataon mang bumalik sa nakaraan, ang tanging hiling ng mag-asawa ay bumalik sa normal ang kanilang dalawang pinakamamahal na anak. Nais nila na sila'y gumaling para kahit dumating ang panahon na mawala sila, ay kaya na nilang maalagaan ang kanilang sarili. Konti, ngunit sapat ang aming unting sorpresa para kila Nanay Delia at Tatay Lito. Pag-aambagan ang aming naging solusyon upang makapagbigay ng tulong para sa kanila. Bawat yapak ng pagmamahal nila Nanay Delia at Tatay Lito sa kanilang mga anak ang nagsisilbing pundasyon at kalakasan upang malagpasan at magsugpo ang mga problema nila sa buhay. Nanay
Mama Delia and Tata Lito really suffered a lot. They teach us that nobody has a perfect life. Everyone has their own problems. Some people just know how to deal with it with a perfect way. At tumatak sa aming isipan na kahit anong pagsubok man ang dumaan, gagawin namin ang lahat para ito'y masolusyonan. At pagsuko ang buburahin sa aming isipan.